super neat. And let's go right for a little bit. Yo, what's up guys? Welcome back to the channel. Welcome to another video. Papagas lang tayo, samahan nyo ako sandali para maride din natin tong ating bagong nahiram na motor galing sa aking boss. Squid gaming tayo ngayon. Wala tayong sleeve. Sobrang init. It's 100 degrees today. Actually I think 101 high. Nag-ride naman tayo today sa work. Gamit natin yung Multistrada, hindi itong bike na to. As you can see, well, hindi ko pa pinapakita sa inyo. 2014 Ducati Monster 1200S right there. Kakarating lang na ito sa bahay kahapon. Actually, pinalitan namin ng baterya. Tinulungan tayo ni Omar TV na pick upin tong motor na to sa aking boss para nga magamit natin, kasi nakaparada lang to sa bahay niya eh. As in literal, I think ngayon nasa 1100 miles na siya. Nakuha natin siya at 1194. No, actually 1094. So kakahit lang nito ng 1100 right now. So he owned this bike since 2014. Actually, to be honest with you, I think 2013 pa to nasa kanya. With that being said, pati yung gulong nito since 2013 pa. Kaya ingat-ingat lang tayo, tsaka huwag tayong lumayo just in case na masira yung goma na ito, hindi tayo may stranded. So tignan natin kung mapakita natin sa inyo to ngayon. So lagyan muna natin siya ng gasolina, kasi baka yung gasolina na ito since 2013 din. Yeah, let me show you guys the bike. It's very clean because, like I said, it's technically a brand new bike. Only has 1,000 miles. So ngayon gagamitin muna natin to for a while until bawiin niya sa atin. But you're gonna see this on the channel. Yun nga lang, na tiyempo, summer na. So baka sa gabi lang natin to i-ride kasi mainit to during the day. Para mapahinga ng konti si Multistrada, tayo ay mag-Monster 1200S muna. Okay, let's fuel up. 91. Connect na. 2.5 lang. I think 3 gallons lang ata itong Monster. So half a gallon lang yun naiwan sa kanya, which is a good thing. So yan, pakita natin sa inyo na may ilaw yung itsura ng Monster. So like I said, it's a 2014 Ducati Monster 1200S. Ito yung pinakamataas na CC during that time. I think even now, kasi pero ano siya, V-twin or L-twin ang tawag dyan sa makina na yan. Ito yung mga engine nila bago lumabas yung mga V-force. I think it's the same engine ng Diavel ni Mac, tsaka yung mga lumang Multistrada. So hindi pala ito yung pinakamataas. Correct me, sorry, correction. Kasi may mga 1260 pala, kagaya ng Diavel ni Omar TV at tsaka yung mga Multistrada na lumabas na 1260. Siguro ito na yung susunod. During its time, it was top of the line. Meron siyang all-in suspension, naka-Brembo, all-in siya front and rear. Tapos meron siyang traction control, ABS, single-sided swing arm. Talagang fully stock pa siya. Hindi nga siya naka-exhaust pero may ingay pa rin siya kasi I think yung catalytic nito, maliit na area lang eh. It's just somewhere here. Kaya kahit stock na exhaust siya, medyo tahimik siya. Carbon fiber yung fender niya, dry carbon, malinis pa yung headlight. So yeah, it's a cool bike. I'm actually excited to get used to this one. So maybe yung mga susunod nating vlog sa big bike, ito ang ating gamit. Ayun. Oh, actually, tignan nyo. Wala pa siyang 1100. It's only 1099 miles. Kasi malapit lang din talaga yung gas station na pinuntahan natin eh. Alright, let's go again. Let's start her up. Quick start. Problema, hindi naman tayo nag-overheat. Mahirap lang talaga hanapin yung kanyang neutral. Mamaya tignan natin sa Google yung spec sheet para malaman natin kung ilan gallons talaga yung tangke nito. Kasi ang nalagay natin is 2.5.
I think ito na yung last frame bago lumabas yung mga modelo ngayon eh, na nakalimutan ko yung tawag nila sa frame na to, na supposedly ito yung parang sikat na sikat sa Ducati talaga. 183 Fahrenheit. Nararamdaman natin yung exhaust dito sa legs natin kasi yung header niya dito dumadaan sa right side ng paa mo. Komportable naman siya, malambot yung upuan. Tsaka konti lang yung subsub mo, parang mas malapit ka sa upright position. Kung naalala niyo yung video na naghatid kami ng motor ni Omar TV, it's essentially the same bike pero 821cc yun. Ito 1200. Wala siyang auto blip tsaka quick shifter, pero you can do clutchless shifting naman. Pero okay din, parang balik ka sa old school manual shifting. So I think etong motor na to ngayon, since isang dekada na siya, lagpas na halos yung gantong model, nagfo-fall na rin siya sa classic or retro, I would say, you know. Kasi tumitingin din tayo ng retro na parang gusto ko ng as a second bike na parang ano lang, yung pantambay, yung pang dito lang sa city, para hindi ko lagi dala-dala yung multistrada kasi laki-laki nga niya. So ang mga tinitignan natin is the Triumph Speed Twin tsaka yung BMW R90. Yun yung dalawang motor na tinitignan natin. Used lang naman ang hinahanap natin. Pero sinuwerte nga tayo, pinahiram tayo ng aking mabait na boss ng Ducati Monster. So ito na yung gagamitin natin, di ba? At least mas cheap. Wow, lakas ng torque, grabe to. Yun nga lang, compared sa multistrada natin tsaka yung mga ibang motor na gagamit natin, ito talaga exposed na exposed ka. As in, wala siyang windscreen whatsoever. So hindi ko alam kung anong pakaramdam nito pagka first time na dadali natin sa work, kasi freeway lahat yun eh. Pero ngayon pa lang ramdam na ramdam mo na yung hangin nasa dibdib mo talaga. So in a sense, it is a smaller bike, pero I would think nakakapagod to i-ride kasi lahat ng hangin sinasalo mo. Compared sa multistrada, maski malaki siya, covered ka, protected ka sa wind tsaka sa mga elements. Ito talaga exposed na exposed ka as a rider. Nangangapa pa tayo sa mga buttons kasi hindi pa tayo sanay. Police. Hinabot na tayo ng dilim. So sa susunod na video natin, susubukan siguro nating mag-walk around. Pakita ko sa inyo yung more details about this bike. Ngayon gusto ko lang magpagas kasi inaantay natin si Mrs. Nasa work pa siya. Tinititigan ko lang siya sa garahe, kaya nag-decide ako na magpagas na lang tayo tapos mag-vlog na rin at the same time, kasi nga medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-upload. And yun nga, may exciting update tayo kasi merong bagong motor sa bahay.
Alright, so we are finally home. Alright, so that's it for us. We'll see you guys on the next video, and hopefully soon, so we can talk about this bike, and we'll get you more updates. Until then, God bless everyone and be a blessing to one another. Peace.